Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Julius Russell. Isa pa akong registered nurse sa Pilipinas. And ito po yung karugtong natin doon sa previous video na ginawa natin last week, which is all about sa pinakamadalas na tinatanong during DIY NCLEX application. So I took and I passed my NCLEX last May 2023 and nagdi-DIY NCLEX application po ako. That was way back 2022. Around July or August po yung pagpaprocess ng application ko. So, I created this video kasi gusto kong makatulong sa mga nagdi-DIY na nagpa-process or nag-a-apply for their NCLEX exam. So, yun po. So, again, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, please do subscribe to my YouTube channel and i-hit nyo na po rin yung notification bell for you for being updated sa mga upcoming videos ko pa po. Maraming salamat. So, ang first question po natin is, bro, dapat ba ma-receive muna nila ang Form 2F and Form 3F bago mag-start ng Form 1? Confirm ko lang kasi nasabi mo from the earlier part. Okay, so based po sa NYSED or New York State Board of Nursing NCLEX application, wala naman pong actually pattern kung ano yung uunahin mo. It's either Form 1, Form 2, Form 3. Again, yung Form 1, ito po yung online registration. So dito po kayo mag-register, magbabayad, mag-a-attach ng scanned documents. Ang Form 2, ito po yung mga documents na galing school. And then Form 3, documents na galing naman sa PRC. Again, wala po siyang pattern kung ano ang uunahin nyo. It's up to you kung saan po kayo komportable. Okay? But during my time, ang inuna ko kasi yung 2 and 3, which is yung sa school and sa PRC. Kasi parang natatakot ako noon kapag may nagka-aberya yung 2 and F. Natatakot ako na magbayad agad doon sa Form 1. Na kapag may mga problem, like for example, hindi nagmamatch yung mga document doon sa 2 and 3, na kailangan highly specified na requested pa sa NYSED na ipapasa, isasubmit ng mga documents kapag may mga aberya or may mga problems. Kaya yun po yung thinking ko na parang natatakot ako na baka mawala yung binayad ko doon sa Form 1 kung yun yung uunahin ko. Okay? So, but again, wala po siyang pattern kung saan po kayo gusto na uunahin. Okay, so next question po tayo. Good day, sir. For those po na nag-K-12 Senior High School Diploma po or Junior High School Diploma yung isasubmit. Okay, again, nasagot ko na siya dun sa previous video ko last week. Pero sasagutin ko siya again dun po sa senior and high school diploma. Hindi na po siya highly requested talaga or requirements. Okay? Yung highly requested or requirements talaga na ipapadala or i-attach or i-scan mo tapos i-attach during sa online registration mo is yung nursing education na diploma, yung sa TOR, yung sa tawag nito, yung mga verification na galing sa school, yung mga RLA, yung mga ganun. Basta it's all about nursing education po. Okay? So yun po yung highly required po nila na kailangan mong i-comply. This year, 2020-26, yung may cousin kasi ako na nagpa-process din. And tinanong ko siya kasi K-12 din kasi siya. And sabi niya hindi na rin niya sinama yung diploma niya, yung sa K-12 and yung sa high school diploma niya. So, okay lang po, walang diploma. So next question pa tayo, how long it takes time to approve eligibility? Okay, so regarding po sa approval ng eligibility,
Ang time frame po talaga, it takes 3 to 6 to 8 months po yung approval ng eligibility po talaga para magkakaroon po tayo ng ATT or the authorization test for NCLEX. Pero again, depende po yan sa states nyo kasi sa amin dun sa New York Board of Nursing or NYSED, some of the case kasi na mas minadali na lang, like 3 to 4 weeks or 1 month yung pag-aantay nila ng eligibility. Pero during my time, during my application, it took like 4 months. So August ata yun. August, September, October, December. Oh. So December 1, I got my ATT or the eligibility. So yun po yun. So again, depende po yun sa states kung saan ka po nag-a-apply. Okay, next question pa tayo. I have submitted my 2F form and how I can know whether my document are under review or not. Okay, so after you submit your form or the 2F form, ang pinakamadaling gawin mo is to track using the tracking number na binigay ng DHL Express mo. Okay? So, itatrack mo lang siya. And then, kung hindi ka satisfied, tawagan mo directly yung NYSED sa mga official contacts nila like phone. Sa phone naman, gumamit po kayo ng Viber. Dapat around nasa 8 p.m. to 9 p.m. po kayo kasi sobrang haba na ng pila beyond that time during my experience. Sobrang haba na nung tumawag na ako mga 10 p.m. I think like mga 100 na ako nag-antay talaga. Then for naman sa email nila, i-email mo lang sila, then tatanungin mo lang sila kung nare-receive na ba nila yung mga documents na galing sa school or sa PRC. Yun na lang yung gagawin mo. And ilalink ko po yung mga official contacts po nila para madali mo na lang silang kokontakin. So next question. Hello po sir, paano po pag na-fill up na yung form 1, then mali po yung enter ng date for graduation sa high school, instead po month and year po nakalagay. Any suggestion po? Okay, usually hindi naman ito reason for for denial. Okay? So as long as consistent and hindi po yung contradictory sa mga records mo, okay lang po talaga yun. Okay? Unless kung sobrang talaga yung evaluator, like sobrang in particular talaga, then they will message naman sa inyo na kung anong gagawin mo dun sa discrepancy na i-type mo dun sa form 1. Okay, so but for me, may mga din ako kasi parang namali during my NCLEX application, pero hindi naman na-deny yung application ko. So, okay lang yun. Okay, so next question po tayo. Hi sir, may I know if there's a validity once you received ATT? Do you have to book the exam schedule ASAP or as soon as possible? Yes po, may validity po ang ATT or the authorization test. I think ang validity is 6 months ata. Yes, 6 months. So, hindi mo naman kailangan na mag-exam agad or ASAP. Basta within the validity doon sa ATT natin, dapat nakapag-exam po kayo. Again, yung validity po ng ATT po natin is 90 days or 6 months. And depende po yan sa State Board of Nursing nyo. Okay, so next question pa tayo. Paano po malaman kung na-accept na po nila yung payment? Okay, so regarding po sa payment, malalaman mo na na-accept na yung payment doon sa Form 1 or sa registration online payment kapag ni-update mo yung portal ng NYSED mo, which is may nakalagay po doon na paid or receive. Or maybe may
ma-receive ka na confirmation email na galing sa NYSED, or ma-charge po yung transaction na galing sa NYSED doon sa debit and credit card nyo po. Okay? But if it's still wala pa ring confirmation, wala pa ring update doon sa NYSED portal nyo na nakalagay doon paid and receive, kailangan mo i-check ang spam folder nyo po. Okay? But if it's still wala pa rin, then much better na direct kontakin nyo na po yung NYSED. So next question po tayo. Sir, kailangan po ba kumuha ng bagong TOR and RLA sa school, or pwede yung nakuha na po dati tapos yun i-upload sa form 1? Or need pong ipadala ang bagong request na TOR and RLA sa NYSED kasabay ng form 2F? Thanks, sir. Okay, so kung 2F po tayo, yes, kailangan nyo pong kumuha ng bago. Okay? Kasi may naka-indicate po kasi doon sa like sa TOR na for ano po kayo, for NCLEX application, and then doon po sa RLA for NCLEX application, then nakasil po kasi yun. So dapat mag-request po tayo ng bagong TOR and RLA po bago ipapadala ng school dun sa NYSED. Pero during my time, yung scanned na dun sa online registration ko, yung ina-attach na TOR, nakalimutan ko kasing ipa-scan bago ilagay sa brown envelope yung mga documents sa school. So, ang ginawa ko, para hindi na ako kukuha uli ng TOR sa school kasi 'di ba mahal. Ang ginawa ko yung TOR na binigay during sa graduation, yung for the employment ba yun? So, yun na yung ni-scan ko and ni-attach ko during my online registration. So, okay lang naman. So, again, kapag 2F po, Form 2, tsaka ipapadala from school to NYSED, kailangan nyo pong kumuha ng TOR and other documents na regarding po sa mga school verification nyo po. Okay? Next question po tayo. Hi sir, need na po ba na may passport for 1F? Thank you po. Para sa akin, yes, kailangan po na may passport po tayo during sa NCLEX application natin. Napaka-importante po na may passport po tayo. Okay, so doon din kasi nagbe-base sila sa names natin. Okay, sa mga documents natin like sa school, sa PRC. Kasi i-match nila yung mga documents natin doon sa mga legal documents such as passport po. So next question po tayo. Thank you sa very informative video mo po, sir. Just wanna ask, sa Form 1, kailangan bang i-attach yung birth certificate? Thanks. Okay, so kailangan pa ba? Hindi na po. Hindi na kailangan. Wala pong requirements doon na kailangan po i-attach yung birth certificate doon sa Form 1, which is the online registration form po. I think that would be all kasi sobrang haba na po ng video natin, and sana nakakatulong po tong video na ito na nasasagot ko yung mga pinakamadalas na tinatanong during my DIY NCLEX application. And madami pa pong mga questions na kailangan kong sagutin, pero sobrang haba na po ng video natin. Gagawa po ako ng paraan na gagawa po tayo ng part 3 para lang masagot ulit yung mga iba pang mga katanungan nyo during my DIY NCLEX application. So for now, ito muna, and maraming salamat po.